Kaugnay sa naging privilege speech ni Senador Miriam Defensor Santiago, makakapanayam natin si Senador Tito Soto. Good morning po, Senator Soto. Good morning, Cara. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir, nandun po kayo kahapon nung nag-privilege speech po si Senator Santiago. Ano po ang reaksyon ninyo nung ang dami po kasi, medyo mahaba pa yung speech at ang dami pong patutsada kay Senador Juan Ponce Enrile? Hindi, wala sa amin kasing ibang mga nakikinig sa aming mga senador na doon. Hindi naman namin inaalintana yung kung sino yung personality or personalidad na nagsasalita o pinatututsadahan. Opo. Hindi yun ang punto ng aming mga usapan sa loob. Usapan namin sa loob is parang hindi na maganda sa image ng Senado yung may mga unparliamentary language na nagagamit. So yun ang naging problema at naging usapin namin doon sa loob. Kinanatakbo. So, Senator Soto, sa tingin nyo, parang lumagpas na sa kanyang limitasyon itong si Senator Santiago? O hindi naman si Senator Santiago lang. Baka sabihin hindi. Gusto rin namin pag-aralan yung speech ni Senator Enrile na nag-trigger nito. Opo. At nag-uusap kami dalawa ni Senator Sergio Osmeña at sabi nga niya sa akin, ikaw ang sa rules. Sabi niya, pag-aralan mo yung rules. Pag-usapan natin before Monday, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, titignan ko, pag-aaralan ko mabuti sapagkat initially, kung talagang tutusin, kung yung mga dating mga kasamahan ko sa Kongreso, sa Senado nung araw yan, malamang nakatindig na kami dyan at pa-strike out namin yung mga words na mga hindi bagay sa plenaryo. Opo. Pero ayaw na nga namin lalong sindihan yung init. Ayaw na namin buhusan pa ng gasolina yung apoy. So hindi na muna, hayaan na muna natin at pag-aaralan namin. Ngayon, pinag-aaralan namin yung parehong speeches at kung sa tingin namin, dapat na alisin yung or strike out yung mga kataga o mga words na hindi tama, na hindi parliamentary, ay siguro dapat namin gawin. Kung hindi naman, both speeches in its entirety, alisin na lang natin sa records ng Senado para in the future, the scholars of the future will see that hindi naman natin pwedeng basta hayaang mangyari sa plenaryo yung gano'n. Opo. Hindi nyo naman kami masisisi, sapagkat ako naman hindi sa akin lang mag-isa ito. Ganyan ang sentimento ng karamihan ng mga senior doon sa Senado. At kasi palibasa naman, sanay tayo sa, alam mo naman, 35 years akong TV host. So, alam ko kung paano i-edit ang sarili ko pag nagsasalita ako sa harap ng publiko. I-expect natin na mas mataas pa dun ang kalidad ng pananalita mo dapat pagka sa Senado ka nagsasalita. Okay, Senator Soto, as far as the Senate rules are concerned, bawal po ba ano po ba yung mga pinagbabawal kapag ikaw ay nagpi-privilege speech? Kasi dun sa simula po ng speech ni Senator Santiago, sinabi niya na ang mga personal attacks hindi daw nababagay sa plenaryo. Kaya nga, unparliamentary language. Opo. Kung anong definition ng lahat ng pumatak sa under the definition of unparliamentary language, hindi pwede. Hindi talaga dapat As a matter of fact, maraming kilos kami doon na napapabayaan all these years palagay ko, it's about time na pag-usapan na rin namin yun. Siguro, I will take it up also on Monday, pagka ganun. So may posibilidad po na ipa-strike out po yung buong speech ni Senator Santiago at ni Senator Enrile kung may posibilidad kung gugustuhin ng majority. Alright. Ng mga membro. Senator Soto, may mga isiniwalat po si Senator Miriam Santiago sa kanyang privilege speech laban kay Enrile, maging yung panawagan niya na paimbestigahan daw po ito. Sang-ayon po ba kayo dito? Ang gusto kong mangyari dito, i-refer na din yung speech ni Senator Santiago sa Committee on Ethics. Ganun yung uling suggestion ko sa speech ni Senator Enrile. Opo. On both sides, on both perspectives ang ibig ko sabihin, kaya gusto ko ilagay sa Committee on Ethics. Ang problema, hindi pa namin nabubuo yung Committee on Ethics, kaya na-refer sa Committee on Rules. So itong speech ni Senator Santiago, ganun din ang gagawin ko sa Lunes. Pare-refer ko sa Committee on Ethics, kung hindi, bagsak sa rules. And I'll probably ask the majority to form the Committee on Ethics. They should form it already. Why? Wala pa yung Committee on Ethics, wala pa yung Committee on Accounts Okay. Mahalagang committee yun para sa internal processes ng Senado itself.
Okay, Senator Soto, kayo na rin po ang nagsabi na hindi po nakakaganda sa imahe ng Senado yung ganitong klaseng bangayan sa pagitan ng mga senador. Meron po ba kayong gagawing rules or bago mga polisiya dyan sa Senado para maiwasan na mangyari ulit yung ganitong klaseng bangayan na sabi nyo sabi nga ni Senator Osmeña ay waste of time daw sa Senado? Wala kaming kailangan gawin eh. Everything is in place eh. Opo. We will just have to implement what is in place. There are enough policies in And the rules. rules of the Senate and in parliamentary procedures na nakakasakop nito eh. Talagang nasa sa mga bawat isang senador na lamang ito para ito'y tuptin eh. Opo. Unfortunately, hindi lang po napapatupad lahat. Hindi napapatupad lahat at medyo lumuluwag. I'll be very blunt about this. Opo. In the last 6 or probably 9 years, medyo lumuwag talaga sa Senado. Iba nung panahon namin. Noong 1992, pumasok ako dyan. Puro sila Neptali ang mga kasama ko at mga may edad sila. Catherine Tolentino. Ako na lang pinakamatanda dyan eh. Aside from Senator Enrile, kami dalawa na lang ang senior dyan eh. Lahat ng nandiyan dyan na senador, 10th, 11th, 12th Congress pumasok eh. Wala na yung 8 and 9 eh. Kami na lang ni Manong Johnny yung naiwan ng 8 and 9 eh. Pero hindi pwede lahat yan eh. Nung Yung mga 8th ganyang Congress, personal 9th Congress, attacks. 10th Congress, 11th, hanggang 12th Congress, hindi pwede lahat yan eh. I don't know what happened in the last so many years na medyo maraming yung nagsasalita ka na nakatalikod sa presiding officer, unparliamentary yun eh. Marami kami sa amin gumagawa nun eh. Well, of course, I avoid it. I don't do that myself. As a matter of fact, tumatabi ko sa gilid kahit saan, basta wag lang ako nakatalikod sa presiding officer. Hindi gano'n. Maraming mga maliliit na rules na napapabayaan namin. Baka this is the good side of what happened between the two. Baka mapilitan kaming pahigpitan ang aming pagpapatupad ng aming mga rules ng Senate. Meron po bang parusa or sanction sa senador na lalabag dito or gagamit ng unparliamentary language sa Senado, sa plenaryo? Well, ang outright pinapa-strike out yun eh. Opo. Outright strike off the record muna yun. Yung kung merong malala, yun nga nakakarating dapat sa Committee on Ethics. Pero as of now, hindi pa nabubuo ang Committee on Ethics ng Senado. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Senador Tito Soto. Thank you, sir.